Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang tahimik na binatang araw-araw binubuli, hinihiya, at sinasaktan ng mga kabaryo. Tiniis niya ang lahat dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang asong naging kaibigan at pamilya niya. Ngunit nang paslangin din nila ang inosenteng hayop, nabasag ang tatak na nagkukubli sa tunay niyang lahi. Sa ilalim ng anyong tao ay natutulog pala ang isang dambuhalang asong aswang, isang nilalang na kayang amuyin ang takot, kasinungalingan, at kasalanan. Huminga ng malalim at makinig. Simulan na natin ang kwento ng ang binatang aso-aswang at ang gabi ng paghihiganti. Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Marahas ang ilang bahagi, ngunit hindi nito hinihikayat ang paghihiganti. Ang mga inosenteng bata at residente ay hindi pananagutin dahil lamang sa kasalanan ng ibang taga-baryo. Sa gitna ng dalawang bundok ay naroon ang Baryo Maligaya, isang lugar na maganda lamang kapag tinitingnan mula sa malayo. Sa umaga, maliwanag ang palayan at maingay ang palengke. Ngunit sa likod ng masayang pangalan ng baryo, ay may kaugaliang matagal nang ayaw aminin ng mga residente. Kapag may mahina, kakaiba, o walang makapangyarihang kamag-anak, ginagawa nila itong laruan. Ang pinakamatagal nilang pinaglaruan ay si Elias, isang 19 na taong gulang na binatang nakatira sa maliit na kubo sa dulo ng tubuhan. Ulila na siya sa ama at ina. Wala siyang kapatid, kamag-anak, o kaibigang kayang ipagtanggol siya. Nagtatrabaho siya sa bukid, nag-igib para sa matatanda, at tumutulong magbuhat sa palengke kapalit ng kaunting pagkain. Tahimik si Elias. Mababa ang kanyang boses at bihira siyang tumingin ng diretsyo sa mata ng kausap. Dahil dito, tinatawag siyang duwag, tanga, at baliw ng mga kabataang walang ibang libangan kundi manakit. Tanging ang alagang aso niyang si Kidlat ang palaging nasa kanyang tabi. Maitim ang balahibo ni Kidlat maliban sa puting marka sa dibdib na hugis gasuklay na buwan. Kidlat, kaunti lang ang nakuha kong pagkain. Hatiin natin. Inilapag ni Elias ang kalahating pandesal sa harap ng aso. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Pareho tayong gutom. Itinulak ni Kidlat pabalik sa binata ang tinapay gamit ang ilong. Ikaw na ang kumain. Mas marami kang trabaho sa pagbabantay sa akin. Tahol ang sagot ng aso, saka nito hinati sa 2 kagat ang tinapay at iniwan ang kalahati sa paanan ni Elias. Kaya ikaw lang ang kaibigan ko. Marunong kang magbahagi kahit aso ka. 7 taon nang magkasama sina Elias at Kidlat. Natagpuan niya ito noong tuta pa lamang, nanginginig sa ilalim ng tulay matapos ang isang bagyo. Mula noon, si Kidlat ang gumigising sa kanya sa umaga, sumasama sa trabaho, at nagbabantay sa labas ng kubo tuwing gabi. Kapag inaapi si Elias, hindi umaatake ang aso. Tumatayo lamang ito sa gitna at umuungol upang ipaalalang hindi nag-iisa ang binata. Ang pinuno ng mga nambubuli ay si Arman, anak ng kapitan ng baryo. Kasama niya sina Dodong, Pex, Isko, at Turing. Pare-pareho silang nasa hustong gulang ngunit umaasal na parang mga batang walang itinurong tama at mali. Oh, Elias! Halika rito. May ipapabuhat ako. May trabaho pa ako kay Mang Lando. Mas mahalaga ako kaysa sa trabaho mo. Itinuro ni Arman ang isang malaking sako na puno ng basang lupa. Dalhin mo sa kabilang dulo ng palengke. Para saan? Marami kang tanong. Buhatin mo. Ipinatong nila ang mabigat na sako sa balikat ni Elias. Pinilit siyang maglakad habang sinusundan at pinagtatawanan. Bilisan mo, kabayo. Hindi kabayo yan. Aso yan. Kita mo, laging nakayuko.
Kung aso ka, tumahol ka muna. Ayoko ng gulo. Hayaan niyo akong magtrabaho. Tumahol ka at aalis kami. Nagtinginan ang mga tao. May ilang naawa ngunit walang nagsalita dahil anak ng kapitan si Arman. Sige na. Tahol. Aw. Nagtawanan ang buong grupo. Kinuha ni Pex ang phone at kinunan siya ng video. Ulitin mo. Mas malakas. Biglang pumagit na si Kidlat at umungol. Ano? Kakagatin mo kami? Kidlat, huwag. Mas matapang pa ang aso kaysa sa amo. Sinipa ni Arman ang putik sa mukha ni Elias at umalis silang nagtatawanan. Lumapit ang matandang tindera na si Aling Marta. Anak, bakit hinahayaan mo sila? Kapag lumaban ako, mas lalala lang. Magsumbong ka sa kapitan. Anak niya ang nangunguna. Walang maisagot ang matanda. Binigyan na lamang niya si Elias ng tubig at pagkain para kay Kidlat. Hindi lahat dito masama. Natatakot lamang ang marami. Kapag nakikita ang mali pero piniling manahimik, mabuti pa rin ba sila? Napayuko si Aling Marta. Hindi alam ng mga taga-baryo na bawat pang-aaping tinitiis ni Elias ay nagigising sa isang bagay sa loob ng kanyang katawan. Tuwing nagagalit siya, bumibigat ang kanyang hininga. Tumatalas ang pandinig at naaamoy niya ang takot ng mga tao. Minsan, kapag tumitingin siya sa tubig, hindi mukha ng binata ang lumilitaw kundi ulo ng napakalaking asong itim. Kidlat, may mali sa akin. Dinilaan ng aso ang kanyang kamay. Kapag galit ako, parang may gustong lumabas sa balat ko. Umungol si Kidlat at inilagay ang paa sa dibdib ni Elias. Ikaw ba ang pumipigil dito? Hindi ordinaryong ligaw na aso si Kidlat. Isa siyang bantay na ipinadala ng yumaong ina ni Elias. Bago mamatay, iniwan ng ina ang isang pulang tali sa leeg ng tuta. Nakaukit dito ang tatlong sinaunang salita. Bantayan. Pigilan. Gabayan. Ang ama ni Elias ay nagmula sa lahi ng mga balang aso, mga aswang na nagbabago bilang dambuhalang itim na aso kapag nakatikim ng matinding galit. Hindi sila nangangaso dahil sa gutom. Hinahabol nila ang amoy ng takot at kasalanan. Nang isilang si Elias, isinara ng kanyang ina ang kapangyarihan gamit ang pulang tali at ipinagkatiwala kay Kidlat ang selyo. Hanggat buhay ang aso at suot nito ang tali, mananatiling tao si Elias. Ngunit walang nakaalam nito kahit ang binata mismo. Lumipas ang mga linggo at lalong naging malupit ang grupo ni Arman. Ipinaskil nila online ang video ni Elias na tumatahol. Ginawa nito ng nakahiyang musika at caption. Kahit mga batang hindi niya kilala ay tumatahol kapag dumaraan siya. Ayan na ang taong aso. Tumahol ka nga. Hindi sinisisi ni Elias ang mga bata. Alam niyang ginagaya lamang nila ang nakikita sa matatanda. Ngunit sa gabi ay umiiyak siya habang yakap si Kidlat. Baka tama sila. Baka wala akong halaga. Umungol ang aso at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Kapag kasama kita, parang kaya ko pa. Isang araw, nakatanggap si Elias ng sahod mula sa 3 linggong pagtatrabaho sa bukid. Plano niyang bumili ng bagong kumot at gamot para sa sugat sa paa ni Kidlat. Ngunit hinarang siya ng grupo sa tulay. May pera ka pala. Pinaghirapan ko ito. Ibigay mo. Bayad sa paggamit mo ng tulay. Pampagamot ito ni Kidlat. Aso lang iyan. Kapag namatay, kumuha ka ng bago. Hindi bagay ang kaibigan ko na maaaring palitan. Tingnan mo, marunong na siyang sumagot. Sinuntok ni Arman si Elias. Bumagsak ang binata at kinuha ng grupo ang kanyang pera. Tumalon si Kidlat sa pagitan nila at kumagat sa laylayan ng pantalon ni Arman, hindi sa balat. Salot na aso. Kumuha si Arman ng bato, ngunit hinarang ni Elias ang sariling katawan. Huwag siya. Ako na lang.
Pinagtulungan nilang sipain at suntukin ang binata. Umiiyak at tumatahol si Kidlat ngunit hindi nito iniwan ang amo. Dumaan ang ilang residente. Walang lumapit. Nang magsawa ang grupo, iniwan nila si Elias sa putik. Diyos ko, Elias. Si Aling Marta lamang ang tumulong sa kanyang makatayo. Isusumbong ko ito Kanino? sa pulis sa kabilang bayan. Huwag po. Baka kayo naman ang balikan. Kapag patuloy tayong natakot, hindi sila titigil. Kinagabihan, nagsadya si Marta sa istasyon. Ngunit nalaman iyon ni Arman mula sa amang kapitan. Anak, sinasabi ng pulis na may nagreklamo tungkol sa pananakit niyo. Nag-imbento lang ang matandang Marta. Ayusin ninyo. Huwag ninyong hayaang lumaki. Kami na ang bahala. Hindi sinaway ng kapitan ang anak. Ang mas inalala niya ay ang pangalan ng pamilya. Nagplano ang grupo ng isang kalupitang sa tingin nila ay magpapalayas kay Elias sa baryo. Hindi matatakot iyan hanggat kasama ang aso. Alisin natin ang tapang niya. Paano? Gamitin natin ang aso para sa huling biro. Kinabukasan, habang nasa bukid si Elias, nagtungo sila sa kanyang kubo. Tinawag nila si Kidlat gamit ang pagkaing may pampatulog. Nang manghina ang aso, isinakay nila ito sa kariton at dinala sa lumang minahan. Hindi nila alam na nakita sila ng batang si Nena, 10 taong gulang na madalas bigyan ni Elias ng bayabas. Kuya Elias, kinuha nila si Kidlat. Sino? Sina Kuya Arman. Dinala sa minahan. Tumakbo si Elias. Hindi niya napansing unti-unting bumibilis ang kanyang mga paa ng higit sa kayang gawin ng tao. Sa lumang minahan ay nakatali si Kidlat. Pilit itong tumatayo habang pinagtatawanan ng grupo. Pakawalan niyo siya. Dumating ang taong aso. Kunin niyo ang pera ko. Bugbugin niyo ako. Huwag lang siya. Gusto lang naming malaman kung gaano kakatapang kapag wala ang bantay mo. Wala siyang kasalanan. Wala rin namang halaga ang aso. Itinaas ni Arman ang mabigat na kahoy. Huwag. Isang malakas na hampas ang tumama sa aso. Hindi na kailangang ilarawan pa ang ginawa nila. Sapat nang malaman na pinaslang nila si Kidlat sa harap ng taong buong buhay nitong binantayan. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Lumuhod si Elias at niyakap ang alaga. Nakita niya ang pulang tali sa leg nitong napigtas. Kidlat, bumangon ka. Tayo na. Uwi na tayo. Hindi gumalaw ang aso. Tapos na ang palabas. Umalis na tayo. Ngunit bago sila makalakad, umalinggaw ang mababang umbol mula sa dibdib ni Elias. Hindi iyon tunog ng tao. Narinig niyo iyon? 7 taon niya akong binantayan. 7 taon niyang pinigilan ang galit na hindi ko alam na nasa loob ko. Kinuha ni Elias ang napigtas na pulang tali. Nang dumikit ito sa kanyang palad, bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang lahi. Anak, huwag mong hayaang galit ang pumili kung sino ka. Ngunit mas malakas ang huling iyak ni Kidlat sa kanyang isipan. Nagsimulang mangitim ang balat ni Elias. Tumubo ang makapal na balahibo sa kanyang mga braso at likod. Humaba ang panga, lumaki ang mga kamay, at naging matutulis na kuko ang mga daliri. Lumaki siya hanggang halos maabot ng kanyang likod ang bubong ng minahan. Sa harap ng grupo ay nakatayo ang dambuhalang asong aswang na mas malaki pa sa kalabaw. Itim ang balahibo nito at may puting marka sa dibdib na katulad ng kay Kidlat. Aswang! Hindi niyo pinatay ang tapang ko. Pinatay niyo ang tanging pumipigil sa akin. Nagsitakbuhan ang grupo. Hindi sila agad hinabol ni Elias. Yumuko muna siya sa tabi ni Kidlat at maingat na inilagay ang katawan nito sa kanyang likod. Iuwi muna kita, kaibigan. Pagkatapos, babalikan ko sila. Sa isang iglap ay nawala ang dambuhalang aso sa kadiliman.
Nang gabing iyon, inilibing ni Elias si Kidlat sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng kubo. Inilagay niya sa ibabaw ng puntod ang kalahating pandesal, ang pagkaing una nilang pinaghati ang dalawa. Hindi ko hahayaang mangyari ito sa iba. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang espiritu ni Kidlat. Malinis ang balahibo at buo ang pulang tali sa leeg. Oo. Patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Lumapit ang espiritu at dinilaan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin ito patungo sa baryo. Alam ko. Nandoon sila. Sa unang gabi, hinanap ni Elias si Pex, ang nagvideo sa bawat pang-api. Nagtago si Pex sa bahay habang paulit-ulit na pinapanood ang huling kuha sa minahan. Kapag in-upload ko ito, milyon ang views. Biglang lumitaw sa screen ang dambuhalang aso sa likuran niya. Wala naman yan kanina. Mahilig kang gawing palabas ang sakit ng iba. Namatay ang ilaw. Umalinggaw ang pagkamot sa bubong. Sino yan? Bumagsak mula sa kisam ang lahat ng phone na ginamit niya sa panlalait. Kusa namang nagplay ang mga video ng bawat taong kanyang ipinahiya. Burahin mo. Humingi ka ng tawad. Aminin mo. Videos lang kayo. Bumasag sa pinto ang napakalaking paa ng asong aswang. Ang video ay hindi lang larawan kapag totoong tao ang nasisira. Patawarin mo ako. Buburahin ko lahat. Hindi na mabubura ang huling takot sa mata ni Kidlat. Pinilit ni Elias si Pex na i-upload ang buong katotohanan tungkol sa grupo at ipadala ang mga video ng pang-aapi sa pulis. Pagkatapos ay pinatay niya ang lahat ng kamera at ilaw. Kinaumagahan, natagpuan si Pex na wala ng buhay sa harap ng kanyang phone. Walang sugat sa katawan, ngunit nanatiling nakabukas ang mga mata sa huling video. Ikalawang siningil si Dodong, ang unang kumuha ng bato at tumulong pumatay kay Kidlat. Tumakas siya patungo sa palaisdaan ng kanyang tiyuhin. Bantayan niyo ako. Magbabayad ako kahit magkano. Aswang daw ang humahabol sa'yo. Bakit kita idadamay? Pamilya mo ako. Noong nang-aapi kayo, hindi mo kami tinanong. Ngayon, gusto mong kami ang panangga. Iniwan siya ng tiyuhin at mga tauhan. Mag-isang nagkubli si Dodong sa gitna ng palaisdaan. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang tumahol ang lahat ng aso sa baryo. Mula sa tubig ay lumitaw ang refleksyon ng dambuhalang asong itim. Lumabas ka. Nasa likod mo ako. Paglingon niya ay dalawang pulang mata ang halos kasing taas ng kanyang ulo. Si Arman ang pumatay. Sumunod lang ako. Sino ang nagdala ng lubid? Ako. Sino ang pumigil kay Kidlat nang gusto niyang lumapit sa akin? Ako. Sino ang tumawa? Ako. Kung gayon, hindi ka lang sumunod. Pinili mong makisali. Tumakbo si Dodong sa makitid na pilapil. Sa magkabilang gilid ay may mga matang pula sa tubig. Hindi siya kinagat ni Elias. Hinabol lamang siya hanggang maramdaman nito ang takot na araw-araw ipinadama nila sa binata. Tama na. Aamin ako. Huli na ang pag-amin na para lamang iligtas ang sarili. Sa sobrang takot ay nadulas si Dodong at nahulog sa malalim na bahagi ng palaisdaan. Nang sumikat ang araw ay natagpuan siyang wala ng buhay, yakap ang lubid na ginamit kay Kidlat. Sumunod na gabi, sabay na nagtago sina Isko at Turing sa barangay hall. Pinrotektahan sila ni Kapitan Teban dahil natatakot itong madawit ang anak. Sabihin niyong wala kayo sa minahan. May video si Pex. Patay na siya. Sabihin niyong gawa-gawa lamang ang na-upload. Paano ang aswang? Naglagay ako ng asin, bawang, at buntot pagi. Hindi makapapasok iyon. Ngunit hindi sa pinto pumasok si Elias. Mula sa ilalim ng mesa ay humaba ang anino ng isang aso. Lumaki ito hanggang matakpan ang buong dingding.
Kapitan, ilang beses kang nakatanggap ng reklamo tungkol sa anak mo. Wala akong alam sa nangyari sa aso. Hindi iyan ang tanong ko. Mga biro lang ng kabataan ang ibang reklamo. Bugbog ang katawan ko. Ninakaw ang sahod ko. Ipinahiya ako sa buong baryo. Biro pa rin ba yon? Kusa namang bumukas ang kabinet. Bumuhos ang mga reklamong itinago ng kapitan. Hindi lamang reklamo ni Elias ang naroon. May mga ulat ng iba pang batang binuli at pamilyang tinakot ng grupo ni Arman. Pinili mong protektahan ang pangalan nyo kaysa sa mga taong tungkulin mong protektahan. Anak ko si Arman. Kaya dapat ikaw ang unang nagturo sa kanya ng pananagutan. Tinangka ni Kapitan Teban na hagupitin ang aswang gamit ang buntot pagi. Hinuli iyon ni Elias sa bibig at binali na parang tuyong sanga. Tumakbo sina Isko at Turing ngunit bumukas ang sahig na parang bibig ng isang malaking yungib. Bumagsak sila sa silid na punang tunog ng mga taong pinagtawanan nila. Tumahol ka. Lumuhod ka. Wala kang halaga. Huwag. Hindi na namin ulitin. Patawarin mo kami. Pakinggan niyo ang sariling mga salita hanggang maunawaan niyo ang bigat nito. Magdamag silang nakulong sa dilim. Sa bawat pagtawa nila noon ay isang tahol ang umaalingaw-ngaw sa kanilang dibdib. Nang buksan ng mga pulis ang barangay hall, natagpuan sina Isko at Turing na wala ng buhay at nakaluhod sa gitna ng mga reklamong itinago ng kapitan. Si Kapitan Teban ay buhay ngunit hindi na makapagsalita ng kasinungalingan. Sa tuwing sinusubukan niya, tahol ang lumalabas sa kanyang bibig. Oh. Kapitan, totoo bang itinago ninyo ang mga reklamo? Tumango ang kapitan habang umiiyak. Kumalat ang takot sa buong baryo Maligaya. Dahil sa nakita nilang pagkamatay ng mga bully, naniwala ang ilan na ubusin ni Elias ang lahat ng residente. Sunugin natin ang kubo niya bago tayo ang sunod. Aswang siya. Walang inosente sa mata ng halimaw. Kayo ang nanood habang inaapi siya. Ngayon kayo natatakot sa galit na tinulungan ninyong palakihin. Kumampi ka pa sa aswang. Kumakampi ako sa katotohanan. Hindi niya sinaktan si Nena o sinumang tumulong sa kanya. Ngunit nanaig ang takot. Pinangunahan ng ilang matatandang kasabwat ni Arman ang pagsunog sa kubo ni Elias. Nagdala sila ng sulo habang nasa loob si Aling Marta upang kunin ang mga natitirang gamit ni Kidlat. Nandoon si Lola Marta. Sinubukan ng bata na pigilan sila, ngunit itinulak siya ng isang lalaki. Lumiyab ang kubo. Tulong! Bago bumagsak ang bubong, dumating ang dambuhalang asong-aswang. Tumalo nito sa gitna ng apoy at inilabas si Marta sa likod nito. Pagkatapos ay kinuha nito si Nena at inilayo sa mga nagliliyab na dingding. Kuya Elias? Huwag kang matakot. Hindi ako nangangaso ng batang walang sala. Humarap siya sa mga nagsunog. Ito ba ang hustisya ninyo? Sunugin ang bahay at hayaang madamay ang matanda at bata. Halimaw ka. Ang anyo ko ay halimaw. Ngunit ang ginawa ninyo ang kailangang hatulan. Hinampas niya ang lupa gamit ang malaking paa. Lumabas mula rito ang mga anino ng bawat taong nanahimik habang siya ay binubuli. Hindi pinatay ng mga anino ang mga residente. Pinilit lamang silang makita ang lahat ng pagkakataong maaari sana silang tumulong. Hindi pa huli upang itama ninyo ang pananahimik. Ang ilan ay lumuhod at humingi ng tawad. Ang iba ay tumakas. Hinayaan ni Elias ang mga tunay na nagsisi. Ngunit minarkahan niya ng puting bakas ng paa ang mga tumulong magsunog at nagtago sa grupo ni Arman. Ang markang iyan ay hindi papatay sa inyo. Ngunit sa tuwing may inaapi sa harap nyo at mananahimik kayo, mararamdaman nyo ang lahat ng sakit na tinanggap ko. Naiwan na lamang si Arman, ang pinuno ng grupo at pumatay kay Kidlat. Tumakas siya patungo sa lumang simbahan sa ibabaw ng burol, dala ang baril ng kanyang ama. Lumabas ka. Alam kong ako ang gusto mo.
Walang sumagot. Tanging mahinang kalansing ng pulang tali ang narinig sa dilim. Aso lang iyon. Bakit buhay ko ang kabayaran? Dahil hindi lamang aso ang pinatay mo. Lumitaw si Elias sa harap ng altar. Pinatay mo ang nilalang na nagligtas sa natitirang kabutihan ko. Hindi ko alam na magiging aswang ka. Ibig bang sabihin, magiging tama ang ginawa mo kung ordinaryong tao lamang ako? Itinutok ni Arman ang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Tinamaan ng asong aswang ngunit mabilis na nagsara ang mga sugat nito. Hindi ka namamatay. 7 taon akong namuhay dahil may asong nagturo sa akin ng katapatan. 7 taon niyong sinubukang patayin ang pagkatao ko. Tumakbo si Arman palabas ng simbahan. Hinabol siya ni Elias sa sementeryo. Sa bawat puntod ay lumitaw ang isang bersyon ni Elias na minsang sinuntok, sinipa, at pinahiya niya. Tumahol ka. Lumuhod ka. Wala kang halaga. Tumigil kayo. Sa dulo ng sementeryo ay nakita ni Arman ang espiritu ni Kidlat. Lumayo ka. Hindi umungol o tumahol ang aso. Tiningnan lamang siya nito. Kahit sa huling sandali, hindi kanya kinamumuhian. Mas marunong siyang maging tao kaysa sayo. Patawarin mo ako. Humihingi ka ba ng tawad dahil mali ang ginawa mo o dahil natatakot kang mamatay? Ayokong mamatay. Yan din ang gusto ni Kidlat. Sumugod si Arman at sinubukang saksakin ang espiritu ng aso. Sa sandaling iyon, nawala ang huling pagkakataon niyang patunayang may pagsisisi siya. Tumalo ng dambuhalang asong aswang. Isang malakas na ungol ang yumanig sa buong sementeryo. Nang tumahimik ang paligid, wala nang buhay si Arman. Hindi ginalaw ni Elias ang katawan. Iniwan niya itong yakap ang pulang tali na pinunit mula sa leg ni Kidlat. Tapos na ang paghihiganti, ngunit hindi na kayang bumalik ni Elias sa dating anyo. Sa bawat taong pinatay niya, lalo siyang lumaki at lalong nawala ang tinig ng binata. Nakatingin sa kanya ang natitirang mga residente. Ang ilan ay may dalang itak, sulo at asin. Patayin natin siya bago niya tayo ubusin. Umungol si Elias. Sa isang iglap ay kaya niyang lipulin ang mga taong nakapalibot sa kanya. Naalala niya ang lahat ng mukha ng mga nanood at tumawa habang siya ay sinasaktan. Ubusin mo sila. Walang inosente sa baryong nanahimik. Ngunit tumayo sa kanyang harapan sina Aling Marta at Nena. Elias, hindi lahat ng nabigo kang ipagtanggol ay kaaway mo. Kuya, iniligtas ninyo kami sa apoy. Lumitaw rin ang espiritu ni Kidlat at humarang sa pagitan ng aswang at mga tao. Tumabi ka, Kidlat. Sila ang dahilan kung bakit ka namatay. Umiling ang espiritu ng aso. Kahit ngayon, pinoprotektahan mo pa rin sila. Lumapit si Kidlat at idinikit ang ulo sa dibdib ng dambuhalang nilalang. Sa loob ng malakas na tibok ay muling narinig ni Elias ang boses ng kanyang ina. Anak, ang tunay mong lahi ay hindi nasusukat sa anyo. Nasusukat ito sa pinipili mong iligtas kapag kaya mong manakit. Unti-unting humupa ang galit ni Elias. Ang mga direktang pumatay at nanakit ay wala na. Ang mga nagtago sa kanila ay haharap sa batas at sa marka ko. Ngunit ang mga batang walang sala at mga taong tunay na nagsisi ay mabubuhay. Ibinalik ng mga residente ang kanilang mga sandata sa lupa. Lumakad si Elias patungo sa kabubatan kasama ang espiritu ni Kidlat. Babalik pa po ba kayo? Kapag may inaapi at walang gustong tumulong, maririnig mo ang tahol ko. Mula noon, kumalat sa mga karatig baryo ang alamat ng asong itim ng maligaya. Sinasabing hindi ito nangangaso ng inosente. Lumilitaw lamang kapag may pinagtutulungang mahina, may batang sinasaktan, o may hayop na pinagmamalupitan. Isang gabi, may binatilyong hinarang ng 3 lasing sa kabilang baryo. Ibigay mo ang pera mo. Pamasahe ko po ito pauwi. Kung ayaw mo, bugbog ang kapalit. Bago sila makalapit, umalingaw-ngaw ang napakalalim na tahol mula sa bubong.
Dalawang pulang mata ang lumitaw sa dilim. Nagsitakbuhan ang mga lasing at hindi na muling nangharang sa daan. Sa isang paaralan naman, ikinulong ng mga buli ang isang batang babae sa bodega. Diyan ka hanggang matuto kang huwag magsumbong. Biglang may malaking bakas ng paa sa pintuan. Sa isang hampas ay nabuksan ang kandado. Nakita ng batang babae ang dambuhalang asong itim na may kasamang mas maliit na asong may puting gasuklay sa dibdib. Salamat po. Yumuko ang malaking aso bago naglaho kasama ni Kidlat. Maging ang mga hayop na pinagmamalupitan ay binabantayan niya. Kapag may taong nananakit ng aso para sa katuwaan, gumigising itong may pulang tali sa pulsuhan. Sa gabi, naririnig niya ang mabigat na yapak sa labas ng bintana. Hindi laruan ang buhay na umaasa sa'yo. Hindi na kailangang kumagat ng aswang. Sapat ang tingin nito upang hindi na ulitin ng salarin ang kalupitan. Nagbago rin ang baryo Maligaya. Inalis sa pwesto si Kapitan Teban at naharap sa kaso dahil sa pagtatago ng mga reklamo at pagprotekta sa anak. Nagtayo ang baryo ng ligtas na tanggapan para sa mga biktima ng bullying. Ipinagbawal ang pagkuha at pag-upload ng nakahihiyang video ng walang pahintulot. Si Aling Marta ang nanguna sa programang nagtuturo sa mga bata at magulang kung paano pigilan ang pang-aapi. Ang pagsasabi ng sumbong ay hindi pagiging mahina. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagsusumbong na dapat ikahiya. At kapag may nakikita tayong inaapi, hindi tayo dapat tatawa o manood lang. Tama. Ang tahimik na manunood ay maaaring maging tulay para tumagal ang pang-aapi. Sa ilalim ng punong mangga kung saan inilibing si Kidlat, nagtayo sila ng maliit na kanlungan para sa mga ligaw na aso. May nakasulat sa karatula. Para kay Kidlat, ang asong mas marunong magmahal kaysa sa maraming tao. Tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang bakas ng paa sa tabi ng puntod, isang napakalaki at isang maliit. Kaya para sa lahat ng nakararanas ng bullying, tandaan nyo, hindi niyo kasalanan ang kalupitan ng ibang tao. Hindi nababawasan ang halaga nyo dahil may taong pinagtatawanan ang itsura, pananalita, kahirapan, katahimikan, o pagiging kakaiban nyo. Magsabi sa magulang, guro, barangay, guidance counselor, o taong tunay na mapagkakatiwalaan. Magtago ng ebidensya at huwag harapin ng mag-isa ang grupong marahas. Para sa mga magulang at opisyal, huwag tawaging simpleng biro ang paulit-ulit na pamamahiya, pananakit, pagnanakaw, pagbabanta, o pag-upload ng video upang pagtawanan ang isang tao. Ang biro ay nakatatawa para sa lahat. Kapag isa ang umiiyak at marami ang natutuwa, pang-aapi yon. Para sa mga nakikisabay dahil gusto lamang mapabilang, tandaan ang grupo ni Arman. Ang salitang sumunod lang ako ay hindi bumubura sa pinsalang kusang tinulungan mong gawin. At para sa mga nananakit ng hayop, tandaan nyo, nakakaramdam sila ng takot, sakit, gutom, at pagmamahal. Ang pagiging mas malakas ay hindi pahintulot upang maging malupit. Hindi natin kailangan ng asong aswang upang ipagtanggol ang inaapi. Kailangan lamang nating piliing huwag tumawa, huwag makisali, at huwag manahimik. Ang paghihiganti ni Elias ay hindi dapat tularan. Sa bawat buhay na kinuha niya ay may bahagi ng kanyang pagkataong hindi na naibalik. Mas mabuting pigilan ang pang-aapi habang maaga kaysa hintayin ang biktima ay mapuno ng galit, mawalan ng pag-asa, o tuluyang masira. Kaya kung isang gabi ay may marinig kayong napakalalim na tahol mula sa bubong, tingnan muna ninyo kung may taong nangangailangan ng tulong. Kapag nakita ninyong may dambuhalang asong itim na may puting gasuklay sa dibdib, huwag kayong tumakbo kung malinis ang inyong konsensya. Maaaring dumaan lamang si Elias kasama si Kidlat upang tiyaking ligtas ang mahina. Ngunit kung may binubuli, sinasaktan, o pinagmamalupitan kayong nilalang, huwag na kayong magtago. Dahil naaamoy ng asong itim ang takot ng biktima. At mas malinaw nitong naaamoy ang kasalanan ng nang-aapi. Wakas,